itong susunod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So yun ang kapalit niyan di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin, di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan na mga ebidensya, yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course, may mga picture sila, may mga video sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos, itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susunod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung mag-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo. Kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganoon. So, mukhang hindi nga validated Mukhang raw information yan. Parang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report pula sa NBI
considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, ano? Yung NBI naman talagang lumalabas na threat sa public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit sila, meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mga habang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun Bakit kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw nilang silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na Wala pong nakukulong na congressman, senador. Wala pong nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang iba mga witnesses at ipakulong. Bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito? Kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Independence Day. Meron kaming pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio ngayong alas 2. So, inibitahan natin yung ating mga kababayan na makisama, makisali at mag-attend dyan sa pagdiriwang na yan.